Ngayong araw mga tol, nandito tayo sa Skygo Cabanatuan Branch at available na nga rin dito itong bagong model ng scooter from Monarch. Pero itong Skygo yung magiging dealership niya. So very unique itong itsura o yung design ng scooter na to, no? So sigurado ako magdo-dominate to ngayon dito sa atin sa Pilipinas dahil bukod sa naka-FI na yung makina nito, siguradong matipid kumonsumo ng gasolina, talagang kakaiba yung itsura niya. So sa mga interesado dito sa bagong Omni 125, ang minimum down payment nila dito ay 3,000 pesos tapos available to o payable siya 6 months hanggang 36 months. At konti lang naman yung requirements nila para sa installment basis. Kailangan lang ng valid ID, electric or water bill at proof of income. So ayan pa yung dalawang available color dito, itong color blue and itong color gray So matte yung finish ng kulay nila and syempre yung color white. So ayun mga tol, bali tatlong color available para dito sa Omni 125. So dito nga lang yan mga tol sa Skygo Cabanatuan Branch, Bernardo District, Cabanatuan City. So bali along Maharlika Highway lang to mga tol So ano nga ba yung ino-offer ng bagong scooter na to o nitong bagong Omni 125? Unang-una mga tol, sa makina niya ay ginagamitan to ng 124.6cc engine displacement air-cooled 4-stroke single overhead cam 2-valve single cylinder fuel injected engine. Nakaya mag-produce ng 5.6 kW at 7,500 RPM at max torque na 7.2 Nm at 6,000 RPM. And pagdating naman sa fuel mileage ito, wala pa tayong idea para doon Pero siguro hindi rin naman to nalalayo sa mga fuel consumption ng gaya ng Mio i125 na kayang umabot hanggang 45 km per liter. Pagdating mga tol sa looks nitong bagong Monarch Omni 125, very unique talaga ng design niya o yung itsura niya At ang nagustuhan ko dito kahit 125cc yung makina niya bulky yung datingan niya. So mula dito sa head cowling natin dito sa cover ng handlebar yan, napaka-stylish ng design niya So bali black dito sa gitna and then white naman yung nasa gilid. And pagdating naman dito sa part na to yan, meron tayong logo dito ng Monarch. At nagustuhan ko rin yung texture ng fairings natin dito sa front carbon like yung finish niya. And ito talaga yung magpapa head turner dito sa motor na to So makikita natin meron siyang dual projector LED headlight So ayan, binuksan na natin yung ilaw niya kaya lalo nating nakita yung napakaangas niyang front end. So dito bali nakapwesto yung turn signals at dito naman sa part na to yung daytime running lights niya. So talagang kakaiba yung front end nito mga tol kung ikukumpara natin sa mga kakompetensya niya na 125cc na scooter. Dito naman mga tol sa front fender niya medyo malapad siya. Yan, parang flexible din yung pagka-plastic nito. And may pagka-glossy yung finish ng paint natin dito sa front fender. Pagdating naman dito sa side profile niya, wala siyang masyadong decals very minimalist lang. Meron lang siyang Monarch dito na pinaka-brand niya. And sa part naman na to yan, meron din siyang carbon-like na texture dito sa fairings niya. And dito naman sa side profile niya sa bandang likod, yung decals niya dito na parang may pagka-abstract yung datingan. Tapos yung emblem niya dito na Omni 125 naka-emboss kaya mas lalong naging premium yung datingan. Pagdating naman dito sa suspension niya, dito sa front naka-telescopic fork tayo dito. Then sa brakes naman naka-disc brake tayo with dual piston caliper. And sa gulong naman may sukat naman itong 90/90 at ang maganda rito mga tol, naka-tubeless na yung gulong nito. And very stylish din ng mags niya o yung pinaka-wheels niya So parang katulad siya ng sa Honda Click 125. And pagdating naman mga tol dito sa bandang likod o sa rear end niya, very stylish din ng design ng pinaka taillight natin At ang maganda rito mga tol, LED na yung mga ginamit na ilaw dito sa taillight niya at sa mga turn signals. And talagang napaka-stylish niya Simple lang yung pinaka-design ng taillight natin dito pero very futuristic ng datingan. And meron din tayo ditong reflector for added visibility, tapos meron siyang ilaw sa plaka. And ito yung pinaka-plate holder niya dito. And very stylish din ng pinaka rear fender natin. Pagdating naman mga tol dito sa rear suspension natin, naka single shock absorber siya dito. Then sa brakes naman naka drum brake at yung gulong naman dito sa likod medyo malaki talaga So may sukat itong 100/90 rim 14 at naka tubeless na nga rin to. Dito naman sa meter panel niya, very stylish at napaka-premium din ng design. At ang maganda rito, naka fully digital meter panel na tayo dito. So yan yung itsura ng pinaka-panel natin. Meron siyang odometer dito, yung speedometer, fuel gauge, and yung mga light indicators tulad ng check engine indicator, yung turn signals, high beam, etc. And talagang napaka-stylish yan. So dito pa lang sa meter panel, talagang panalong-panalo na sa design. And meron pa siyang logo dito ng Monarch, yung pinaka-brand niya.
Then pagdating naman sa mga button sa handlebar o sa mga switch, dito sa kanan mga tol, meron siyang switch ng hazard light. Yun nga maganda rito, meron siyang built-in na hazard light ano. And meron siyang on and off ng headlight, then yung pinaka electric push start natin. Sa handle grip natin, maganda rin yung ginamit dito no. So hindi siya madulas. Dito naman sa kabila mga tol, meron tayong high and low beam, yung busina niya at yung turn signals. So testingin natin yung busina niya mga tol. So pagdating sa busina niya, goods din yung tunog niya, hindi naman siya mahina. Then pagdating naman sa susian niya, naka-mechanical key shutter tayo dito, tapos sa tabi niya meron tayong seat opener. Yan, very convenient ano. So press lang natin yan, then magbubukas na yung upuan natin. So yun mga tol, ano, medyo malaki yung underseat compartment natin dito. So pwede natin itong paglagyan ng mga small things natin tulad ng kapote, ng bag, basic tools, yung mga papel ng motor, etc. And syempre sa tabi nito, nandito yung tangke niya no. So bali meron itong 5 liters fuel tank capacity. And dito naman sa grab bar natin, very premium ng design and glossy yung finish ng paint natin dito. At pagdating naman mga tol sa upuan niya, talagang very premium din ng design. May mga stitches pa siya na color red ano. So yan, makikita natin may mga tahi-tahi siya dyan. And maganda rin yung texture ng pinaka-cover niya, makapit siya, hindi siya madulas. And dito naman sa tabi ng susian natin, meron tayo ditong packet ano. So pwede natin paglagyan ng coins ng basahan, etc. And dito naman sa kabila, mas malalim yung bulsa natin dito no. So kasya dito yung normal size ng smartphone. At ang maganda rito mga tol, meron na siya ditong USB port na pwede natin magamit pag mag-charge tayo ng mga mobile devices natin. Yan, dalawa ano, isang USB port at Type-C. And syempre, scooter, hindi siya mawawalan ng utility hooks dito. So magamit natin to, very useful niyan kapag mamimili tayo, pwede natin isabit dyan. And dito naman sa floorboard natin mga tol, medyo malaki din ano. So magamit din natin yan kapag namili tayo, pwede natin ilagay dyan. And dito nga pala yung location ng battery natin. So pagdating naman sa seat height nito mga tol, para may reference kayo. So bali 5'7 yung height ko no. At meron itong 790mm na seat height. Pero kung makikita nyo, saktong-sakto lang sa atin. Medyo tiptoe lang tayo dito no. Pero okay naman, goods naman, madali lang siyang i-manage, hindi man siya mabigat. So tumitimbang lang to ng 96 kg. So hindi naman siya nalalayo sa ibang 125cc scooter no, yung bigat niya. And pagdating naman sa ground clearance niya, may sukat naman itong 140mm. And syempre, komportable rin siyang sakyan ano. So kung makikita nyo, malayo yung tuhod natin dun sa pinaka leg shield niya. So maluwag din talaga o maluwang yung pinaka leg room natin dito. So yun mga tol, ang update natin para dito sa bagong Monarch Omni 125. Kaya sa mga nagbabalak maglabas ng ganitong klaseng motorsiklo, so kung taga Cabanatuan City kayo at nagustuhan nyo itong ganitong motor, so pwede nyo silipin dito sa Skygo Cabanatuan Branch. Tabing highway lang to mga tol sa Bernardo District. Hanggang dito na lang muna mga tol. Kung nagustuhan nyo itong video na to at bago lang kayo sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.